Okay, good morning. Finally, after 2 months nang hindi ho pag-a-upload, ay nag-upload na rin po itong idol natin na si Jeyo Ong na kumakailan lang ho ay nagkaroon ng issue na hindi pa ho nasasagot mismo ng Ong Fam. Balikan po natin yung ilan sa mga tagpo kung saan po mukhang na-influensya na po ng alak itong idol nating si Jeyo Ong. Kaya medyo parang naging touchy siya sa isang girl dito na may-ari daw ng club o CEO daw ng club. Ito po, i-play po natin yung video na yon. Okay, ito po yung video nila sa LU na nagkaroon po ng napakapangit na imahe kay Jeyo Ong. Pero ayon po sa mga taga-suporta ni Jeyo Ong ay umaalalay lang daw si Jeyo Ong dahil maliit lang po yung pwesto nila at baka ma-outbalance sila kung saan po sila nakapwesto niyang Korean girl na yan. Pero may mga ilang nakapansin na tila parang may mali sa mga kilos ni Jeyo Ong. Ayan, na kahit nandyan na sa harap yung kanyang asawa at anak na si Janice at si Jeyo ay naging malikot daw di umano ang kamay nito. At sige nga, silipin natin ulit yung video po na yan. Ito po yan. Ayan o. Makikita nyo po kung gaano po dyan parang clingy o parang kaharot na ni Jeyo Ong dahil nga siguro sa impluensya na ng alak. At ayan po, kitang-kita po, hawak-hawak po ni Jeyo Ong yung kamay ng babae kahit nandyan na ho sa harapan niya yung kanyang asawa at anak. Okay po, meron na rin po na isang supporter, ito pong Ong Fam na nagkomento about dito na tila ba nagsasabing mali po talaga yung ginawa dito ni Jeyo Ong at bakit ginawa niya para ito sa harapan ng kanyang asawa at anak. So ito po, ipakita po natin yung komento na yan. Ang sabi po dito, ito po, nababasa niyo po ba? For the people who is saying na mag-friend sila or magkakilala, I just copy this sa isa na nag-comment kasi ito din yung point ko. Ang point is bakit ganun ang hand placement? It doesn't matter kung sinong Poncio Pilato yan si girl. What you don't understand is bakit ganyan ka hahawak sa iba knowing na naandyan yung asawa mo. Masyado kasi kayo invested sa Ong Fam kaya kahit may mali, bulag kayo. And hinila pa ni Jeyo Ong yung girl sabay hawak sa bewang ni Jeyo. Okay, tama ba? Yung nakita ng babaeng ito? Tignan nga ako ulit natin yung video na yan. O ito, nakahawak ko sa bewang si Jeyo Ong. Okay, at nasa harap makikita nyo po si Janice at yung anak niyang si Jeyo. At medyo naglapit pa ho sila ng muka. At ito ho, okay, makikita ho natin dito na hinolding hands si Jeyo Ong itong Koreana. Ayan ho, okay. At nasa harap ho dyan yung kanyang asawa na si Janice at si Jeyo. Sa bagay, may point din naman yung isang nag-komento na to na bakit nga raw hahawa ka sa kamay ng babae knowing na nandyan po yung asawa mo. But ito po, dahil dito ay hindi na napigilan ng ibang mga supporters ni Jeyo Ong na magpaliwanag kung sino ba yung babae po na yan. Ito po yan. She is known as Ma'am Jenny, close friend nila Boss G at Ate Ja. She is Korean, CEO, can understand konting Tagalog, and isa sa mga business niya, yung isa sa pinakamalaking K-pop team ng club sa QC. Coffee shop na madalas dinadayo sa QC at Tagaytay. Siya rin po ang may-ari. Low-key billionaire po yan and malaki po connection yan sa K-pop industry. And maybe one of the reason of na nasa Korea si Jeyo nung mga nakaraan at isa sa mga bagay na inaasikaso ng Ong Fam ngayon sa syudad at kung bakit nasa Metro Manila sila nung mga nakaraang araw. So, ano pala itong babae na to? CEO. Big time. Kung big time po, yung babae na yan, maganda po yan bilang kaibigan nila Jeyo Ong at baka makatulong pa ho sa mga negosyo nila yan. And for me, okay lang naman if close friend talaga nila yon. But sa ganung sitwasyon kasi, lalo na nandyan yung pamilya mo at nakatutok ang madla sa'yo, be careful sana sa mga galaw at kilos na ginagawa mo. Gaya nga ng sinasabi ko nakaraan, kapag kasikat ka, konting pagkakamali mo lang, ay talagang nakapost agad yan sa social media. Diba? And para mag-trending din yung mga taong nagpo-post niyan nang hindi pinag-iisipan kung ano po yung kalalabasan. Okay? Hindi po ako haters ng mga Ong Fam ha. Ano pa nga ako niyan mga tagahanga pa nga po ako nila. Pero bilang isang concern na fan, ay dapat be careful sa mga susunod na galaw. Nandun na nga po tayo sa close friends ng family. Okay lang naman magbeso-beso, magyakapan kayo dyan kung anong gawin nyo. Pero dapat ginagawa nyo po yan sa isang private place o private room para po makaiwas kayo sa mga issue. Alam nyo naman po yung mga mata ngayon ng tao masyadong malisyoso. Pero wala na, nandyan na yan Hindi na po natin maalis sa isip ng mga tao, iilan, na may maliho talagang nagawa si Jeyo. Well, ayun, dito sa isang nag-post ay may nabasa daw siyang post ni Janice na nagkaliwanagan na raw sila ng Koreana. Ito po yun. Okay, sabi dito, tuwang-tuwa na naman ang mga di ka mag-anak nito. Alam naman ni Kuya Jeyo Ong ang tama at mali. Alam
naman niya sa sarili niya na may mga anak at kasama niya pa. Nakikita lang sa video pero personal di nila alam kung ano ang totoo. Makita lang ganon, kalat agad mga tao nga naman. Okay, may nabasa akong convo ni Miss Janice Ong about sa girl. So, nagkaliwanagan na po sila. Ayan, ayon po yan dito sa page na Janice. Okay, nagkaliwanagan na pala. And okay naman na po pala. And nag-post nga ngayon si Jeyo Ong, di ba? Ang tagal-tagal, after 2 months. Ito po, tignan po natin yung video ni Jeyo Ong kung saan po ay nag-post siya after 2 months. So, ito po yun. At nagbigay po siya dito ng mensahe sa kanyang bunsong anak. Kilala naman natin ang Ong Fam na very family-oriented. At dito ipinakita niya kung gaano na naman kahalaga yung pagkakaroon ng isang pamilya para sa kanya. So, panoorin natin yung isang clip kung saan dito ay nagbigay siya ng mensahe sa kaarawan po ng kanyang bunsong anak. Pakinggan ho natin yung mensahe na to. Dong, habang lumalaki ka, mas lalo kong naiintindihan kung gaano kahalaga ang oras. Hindi mo man ito napapansin, pero bawat tawa mo, bawat tanong mo, Ano no, very touching talaga kung magsalita itong si Jeyo Ong. Talagang kung ikaw ay fanatic niya, fan ka talaga niya, maiiyak ka sa mga ganitong klaseng sitwasyon. at bawat yakap mo, yan ang bumubuo ng araw ko. Balang araw, lalaki ka rin. Magkakaroon ng sariling pangarap Yes. at tatahakin ang sarili mong landas. Pero gusto kong tandaan mo ito. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang marating mo. Correct. Napakaganda ng mensahe. Ang paglalakbay ay wala sa dulo ng daan. Nasa kung paano mo minahal ang bawat hakbang patungo roon. Yes, grabe. Ang ganda talaga ng mensahe. Magbigay ng mensahe nitong Jeyo Ong. Talagang pang family ho talaga, no. Nakaka-inspire, nakakadala. Pero yun na nga po, meron pa rin po talagang mga basher na hindi ho nakokontento. So, tingnan ho natin mamaya ito. Sa lahat na nangyari at naabot ko sa buhay, kayong mga anak ko, ang pinakamagandang regalong matanggap ko. Correct. Maligayang kaarawan, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Grabe, no? Parang ang bilis ng panahon dati. Alam nyo, karga-karga lang nila to si Dodong. Ngayon, ito na, napakalaking bata na. And napakaganda ho ng kwento ni Jeyo Ong. Pag gumagawa siya ng video, talagang worth it yung panunood kahit ilang segundo o ilang minuto. Hindi mo siya bibitawan dahil bawat eksena ho ng mga video ni Jeyo Ong ay talagang kapupulutan mo ng aral. At sabi ko nga po, napaka-family oriented po ng Ong Fam. Lalong-lalo na po itong si Jeyo Ong. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga yung kanyang pamilya, gaano kahalaga yung pamilya niyang binuo. Pero dahil po dito, meron pa rin pong ilang mga basher na hindi ho makontento sa mga ginawa ho ni Jeyo Ong. Eto, okay, basahin ho natin. Marami ho talaga na kahit maganda na ho yung ipinapakita ngayon ni Jeyo Ong, family or what, meron pa rin ho talagang hindi satisfied sa mga ginagawa. Lalo na syempre nagkamali na ho itong si Jeyo at para sa kanya basura lahat ho ng ginagawa ngayon ni Jeyo Ong. Kahit sabihin nating napakaganda, napaka-inspire na ho ng video. Ito po ang sabi niya, mga idol. Ito bago lang to ha. Ito na naman si Feeling Perfect. Sabi niya po ito kay Jeyo Ong. Sabi niya, heto na naman tayo. Tayo naman mali nito. Pucha. Bakit hindi ba mali yung ginawa mo? Ay, oo nga pala. Ikaw pala si Feeling Perfect. Ha. Yung asawa mo, nagkanda uga-ugaga magdala sa bunso niyong anak. Samantalang ikaw, chill lang. Set like a boss. Command ng command. Ha. Pati maleta, hindi mo magawang magtulak. Si Jeryl, hindi na BFF ang turing ni Jeyo. Ha. Utosan lang niya. Tagadala ng everything tapos tagaayos. May napansin din ako, dati, millions views ilang oras lang. Pero ngayon, 9 hours na nakalipas, walay pa rin. Uy, sure ako, marami na naman ayaw tumanggap ng opinion ng iba kasi perfect ang Ong Fam sa mata nila. Haha. Sugod na mga keyboard warrior. Ito, kahit ano hong gawin ni Jeyo Ong ngayon, para ho sa isang mata ng basher na ito, mali ho lahat ng gagawin ni Jeyo Ong. So, hindi naman ho si Jeyo Ong o yung mga tagahanga ni Jeyo Ong yung may problema dyan, kundi siya na. 'Di ba? Kung ayaw niya tanggapin si Jeyo Ong, bahala na siya sa buhay niya dahil hindi naman ho nakaka-apekto
yung ganitong klaseng komento ng iisang tao sa million supporters so ni J.O.ong. Ito, tapusin na po natin yung video na to, no? Ako, ito lang ang masasabi ko dito. Huwag mong hayaang wasakin ng tukso o ibang tao yung pamilya mo. Lalo na yung pamilyang umaasa sa iyo. Hindi lang financially, but yung sitwasyong may masasandalan silang ama, ina, at asawa sa oras na down sila at need nila ng karamay. Alam nyo, napakahirap bumuo ng isang pamilyang tunay, gaya ho ng ginagawa ho ng isang J.O.ong. Diba? Yung pamilyang matatag, may takot sa Diyos at disiplina sa lahat ng bagay. Lalo na ng pamilyang binubuo nitong Ong Fam. Hindi lang sarili niyang pamilya, kundi ang buong Ong Fam Nations na naniniwala at nai-inspire ng kanilang mga videos. Kaya sana wag nang maulit yung mga ganitong sitwasyon. Maging lesson na sana ito sa Ong Fam na ang mga mata ng tao sa paligid ay masyadong malisyoso. Kahit noon pa man yan, malisyoso na yung mga mata ng tao. Gumawa ka ng tama, mali pa rin sa kanila. Gumawa ka ng mali, mas lalong maling-mali sa paningin nila. Kaya kung ako sa inyo, kalimutan nyo na yung mga ganyang issue. Matuto tayo kung saan tayo nagkamali at gawin po natin yung aral sa mga susunod na gagawin natin. So ako po, si Tonical TV. Yun lang po for today's video and God bless po mga idol.